Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tuluyan na talaga nilang inilayo si Madam Aurea kay Ina. At ang nakaisip ng plano ay walang iba kundi si Charlie at Lani. Gusto nilang ilayo si Madam Aurea kay Ina. Nang sa ganon ay magawa nila kung ano ang gusto nilang gawin kay Madam Aurea. Palalalain ni Charlie at Lani ang lagay ni Madam Aurea at walang kamalay-malay ang kambal na si Yuan at Joanna na mali sila ng taong pinagkatiwalaan dahil sumunod sila sa utos ng mga taong hindi naman tunay na nagmamalasakit sa kanila. Kaya naman desperada na si Ina na malaman kung saan dinalang lupalop si Madam Aurea. Dahil hindi raw matitigil si Ina hanggat hindi niya na nalalaman kung saan dinala at kung maayos ba ang lagay ni Madam Aurea. Kaya nagsalpukan si Joanna at Ina. Pinakain ni Joanna ng lupa si Ina. At sinubsob naman ni Ina si Joanna sa lupa bilang ganti. Dahil sa ginawa ni Ina ay nagbanta si Joanna sa kanya. Idedemanda ni Joanna si Ina kung hindi pa rin ito aalis sa pamamahay nila. Kaya no choice si Ina kundi ang umalis na lang. Kahit na wala siyang nakuhang kasagutan mula kay Joanna. Nag-iwan rin ng banta si Ina na hindi pa sila tapos ni Joanna. Dahil hindi sila titigilan ni Ina sa panggugulo hanggat hindi nalalaman ni Ina kung saan dinala si Madam Aurea. Nag-alala naman si Kuya Edwin sa nangyari kay Ina dahil alam ni Kuya Edwin kung gaano talaga kamahal ni Ina si Madam Aurea. Alam ni Kuya Edwin na tunay ang pagmamahal ni Ina kay Madam Aurea at hindi lang pagpapanggap. Kaya gagawa ulit ng paraan si Kuya Edwin para malaman kung saan dinala si Madam Aurea at ire-report ulit ito kay Ina para mapuntahan niya ito. Dahil walang kasagutan sa nakuha ito ni Ina kay Joanna. Sunod naman na inabangan ni Ina sa De La Costa Corp si Yuan. Nagbabaka sakali na lumambot na ang puso ni Yuan at sabihin sa kanya kung saang lugar matatagpuan si Madam Aurea. Nang makita ni Yuan si Ina ay agad siyang nagalit. Napakatigas raw talaga ng ulo ni Ina dahil ilang beses na siyang pinagbawalan ngunit nagpupumalit pa rin ito. Inumpisahan agad ni Ina na itanong at pilitin si Yuan na umamin kung saan dinala si Madam Aurea. Dahil gusto raw talaga ni Ina na makasiguro kung ligtas ang magiging lagay ni Madam Aurea. Alam ni Ina na naiiba ang ugali ni Yuan sa kapatid niyang si Joanna at sa mami nito. Kaya alam ni Ina na may puso si Yuan at sasabihin sa kanya kung anumang impormasyon na gustong malaman ni Ina. Ngunit ang tanging sagot lang na nakuha ni Ina mula kay Yuan ay siniguro ni Yuan kay Ina na ligtas at maayos ang lagay ni Madam Aurea. Kaya tumigil na raw si Ina sa pagpupumilit sa kanila. Hinding-hindi na raw sasabihin ni Yuan kay Ina kung saan idinala si Madam Aurea. At pinayuhan ni Yuan si Ina na mag-focus na lang raw sa kapatid niyang si Nono kesa mag-focus si Ina sa pangungulit sa kanila at panggugulo sa buhay nila. Una na raw dapat ayusin ni Ina ang buhay nilang magkapatid ni Nono dahil alam ni Yuan na talagang nahihirapan na si Ina sa ngayon. Lalo ngayon na wala silang ibang aasahan kundi ang sarili nila. Habang nag-uusap si Ina at Yuan ay dumating si Aimee at nagtago ito para tignan at pagmasdan ang usapan nilang dalawa. Ramdam ni Aimee na lumalambot na si Yuan kay Ina dahil limitado na ang pagsisigaw ni Yuan kay Ina. Hindi katulad dati na bawat galaw ni Ina ay nakasigaw si Yuan. Nakaramdam ng selo si Aimee. Natatakot si Aimee na baka tuluyan ng mahulog si Yuan kay Ina. Kaya hindi hahayaan ni Aimee na mangyari iyon. Pinuntahan ni Aimee si Yuan sa loob ng De La Costa Corp. Pagkatapos iwan ni Yuan si Ina at makaalis si Ina. Tinapat agad ni Aimee si Yuan tungkol sa nararamdaman niya para kay Yuan. Ngunit taliwas ang nararamdaman ni Yuan para kay Aimee.
na real talk ni Yuan si Aimee na hindi niya kayang suklian kung ano man ang nararamdaman ni Aimee para sa kanya. Tila binuhusan ng mainit na tubig si Aimee sa naging sagot sa kanya ni Yuan. Nabasted si Aimee ni Yuan. Kaya hindi matanggap ni Aimee na ganon ang magiging resulta ng pag-amin niya kay Yuan. Nasaktan ng husto si Aimee at si Ina ang sinisisi ni Aimee sa nangyari. Sigurado daw na si Ina ang gusto ni Yuan, kaya tinabla siya nito at binasted. Kaya ang gagawin raw ni Aimee ay hindi niya rin patatahimikin ang buhay ni Ina. Dahil hindi papayag si Aimee na mapunta kay Ina si Yuan. Samantala, nangungulila pa rin si Madam Aurea kay Ina. Si Ina lang ang bukang bibig nito hanggang makarating ito sa pinagdala nila Charlie. Si Ina lang ang bukang bibig ni Madam Aurea. Gustong-gusto na ni Madam Aurea na makasama si Ina. Dahil si Ina lang ang taong bukod tanging naaalala ni Madam Aurea. Kinausap ni Charlie at Lani ang tagapagbantay kay Madam Aurea. Kaya pala doon dinala ni Charlie si Madam Aurea. Dahil may koneksyon sila sa isa sa mga nagtatrabaho doon. Malaki ang utang na loob nito sa kanya. Kaya gagamitin ni Charlie ito upang utusan na palalain ang sitwasyon ni Madam Aurea. Inutusan nila Charlie na lagyan ng gamot ang lahat ng kakainin ni Madam Aurea simula ngayon. Nang sa ganon ay lumala lalo raw ang kondisyon nito at hindi na makabalik pa sa normal na pag-iisip niya. Sa una ay ayaw ngang pumayag ng tagapagbantay ni Madam Aurea. Ngunit sa huli ay napapayag rin siya. Dahil malaki raw ang utang na loob niya kay Charlie. Kaya no choice siya kundi sundin ang lahat ng utos ni Charlie sa kanya. Kahit na nga labag pa sa loob niya na gawin ang pinapagawa sa kanya ni Charlie. Dahil ang trabaho nga raw nito ay ang alagaan at siguraduhing ligtas ang lahat ng pasyenteng pinapaalaga sa kanila. Samantala, nalalagay naman sa alanganin ang trabaho ni Cecil, kaibigan ni Ina. Matapos itong tanggalin ni Joanna. Ngunit nakiusap nga si Ina na huwag alisin at tanggalan ng trabaho si Cecil dahil wala naman siyang ginagawang masama kay Joanna. Isa pa ay walang nilalabag si Cecil sa trabaho niya. Ngunit matigas ang puso ni Joanna. Inutusan niya si Ina na lumuhod sa harap niya kapalit ng hindi pag-alis ni Joanna kay Cecil sa trabaho. Sundin kaya ni Ina si Joanna alang-alang sa trabaho ng kaibigang si Cecil. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa Shining Inheritance. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.